Isang magandang araw po sa bawat isa sa atin. So narito po ulit tayo upang mag-aral po muli ng salita ng Diyos. Before po natin pag-aralan yung topic po natin ngayong hapon, tayo po munang manalangin. Ama, sa pangalan ni Jesus, Panginoon, tinataas namin sa iyo ang online Bible study na ito. Dalangin namin, O Diyos, na sa pamamagitan ng live na ito, Panginoon, marinig namin, O Diyos, yung rema mo sa amin. At Panginoon, dalangin namin na bigyan mo ang bawat isa sa amin ng knowledge at wisdom, understanding. Maging Lord, maging buhay sa amin ang salita mo sa hapon na ito. Salamat Lord sa mensahe mo sa amin, sa mga oras na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa isang pinagpalang araw po muli sa bawat isa sa atin. Ngayong hapon na pong ito po ang ating topic. Meron po ditong isang katanungan. Sabi po dito, bakit pinagpala at pinagtagumpay ng Diyos ang isang baguhan sa ministry? Sa atin po, sa atin po mga Kristiyano, hindi lang po natin gusto or desire na makapagpatuloy sa paglilingkod. Ang bawat isa po sa atin ay naghahangad or nagde-desire din na sa pagpapatuloy mo sa paglilingkod sa Panginoon ay nandoon yung victory at pagpapala ng Diyos sa ministry na pinagkatiwala niya sa atin. Amen po ba? So sa tanong na pong ito po ang sagot. Ito po yung key kung paano po tayo pagpapalain at bibigyan ng victory ng Diyos sa ministry na pinagkatiwala niya po sa atin. Baguhan man po tayo or datihan sa ministry, ito po yung pare-parehas lang po yung key na binigay sa atin ng Diyos kung paano po tayo magtatagumpay. Sabi po dito, kaya pinagpala at pinagtagumpay ng Diyos ang isang Kristiyano sa ministry ay dahil palagi siyang nagtatanong sa Diyos kung ano ang gagawin. So in short po, yung pagkonsulta sa Panginoon sa lahat ng step or hakbang na gagawin po natin sa paglilingkod or sa ministry na pinagkatiwala po sa atin ng Panginoon. Ito po yung key, amen po, yung pagkonsulta or pagtatanong sa Diyos, paghingi ng guidance sa Panginoon. Ngayon dito po sa topic po natin, meron po ditong isang hari, na binigyan siya ng katagumpayan ng Panginoon sa nung time na siya po ay naghahari. Ito po yung buhay po ni Haring Uzziah. So basahin po natin dito po sa 2 Chronicles chapter 26 verses 1 to 5. Basahin ko po, sabi po sa verse 1. Ginawang hari ng buong Juda si Uzziah sa gulang na 16 bilang kahalili ng namatay niyang amang si Amaziah. Sa panahon ng kanyang paghahari, nabawi niya ang lungsod ng Elat at muli itong itinatag para sa Juda. Verse 3, 16 na taong gulang si Uzziah nang maging hari at 52 taon siyang naghari sa Jerusalem. Ang ina niya ay si Jecoliah na taga Jerusalem. Si Uzziah ay naging kalugod-lugod kay Yahweh tulad ni Amaziah. Habang nabubuhay si Zachariah na nagturo sa kanya na matakot sa Diyos, naglingkod siya ng tapat kay Yahweh at pinagpapala siya ng Diyos. So makikita po natin doon po sa last verse na binasa po natin. Sa paghahari po ni Uzziah, nandun po yung pagpapala at yung tagumpay dahilan sa nandun po yung nagtatanong siya or nagkokonsulta siya sa Panginoon. Si Haring Uzziah po ay 16 na taong gulang nang siya po ay ginawang hari. So kumbaga sa standard po ng mundo, amen po, kung pag-aaralan po natin, napakabata. Amen po, hindi pa matured yung kanyang isipan para mag-rule siya. Amen po, pagkatiwalaan ng isang kingdom. Pero makikita po natin, sa binasa natin, ang sabi ng Bible, binigyan siya ng tagumpay ng Diyos sa paghahari niya. Dahilan sa siya po ay kumukonsulta sa Panginoon. Si Haring Uzziah po, dito po sa story po niya, kung babasahin po natin yung buong chapter 26, doon po sa paghahari niya, every time na makikipag-battle po siya at sila, kasama po yung army po niya, nandun po palagi yung tagumpay. At hindi lang po yun, sa kanya pong paghahari, nakapagpatayo po siya ng mga towers. Sabi po dito, he dug many wells at nagkaroon po siya ng strong army. At sabi pa po dito, yung army po niya at yung kingdom po nila, nagkaroon po sila ng mga devices ng pandigma
na nagagamit po nila para matalo po nila yung mga kalaban po nila. So in short po, naging maganda po yung paghahari po niya. Naging powerful po siya at ang dami niya pong achievements. Nakapagpatayo po siya ng mga towers, ng mga walls, amen po. At dito po, ang sabi pa po dito, yung mga devices na ginagamit po nila sa pakikidigma at yung pinatayo po niyang mga devices sa kingdom po niya ay invented po ng mga skillful men. Amen po. So ito po, itong lahat na pong itong achievements ni Uzziah, dahilan po sa ang dami niyang tagumpay, naging tanyag po siya at yung kingdom po niya. Ngayon, itong achievements po niya at victories po niya at ng buong kingdom po niya ay dahilan po sa siya ay nagtatanong sa Diyos. So sa atin po mga Kristiyano, in order na maging matagumpay po tayo sa ministry po natin, ito po pala yung key. Amen po. Ito po pala yung dapat po natin gawin para makuha po natin yung pagpapala at yung tagumpay galing sa Diyos ay yung pagtatanong po at pagkonsulta sa Panginoon. Every time na may decision makings po tayo na gagawin, amen po, sa buhay Kristiyano po natin, ang isa po palang dapat natin na ginagawa, yung hindi tayo mag-lean sa sarili po nating understanding. Tulad nga po na sabi ng Kawikaan naman po na do not lean on your own understanding, kundi hanapin natin yung guidance ng Panginoon. Kasi true po sa ganitong way, amen po, hinahanap mo yung, sinisik mo yung guidance ng Panginoon, sure po yung victory po natin. Unlike po sa yung lang decision na galing lang sa sarili mong understanding, hindi sure doon ang victory. Madalas, amen po, nandun yung palpak. Amen po. Pero kung isisik po natin ang guidance ng Panginoon, naroon po palagi ang victory. At hindi lang yung victory, kundi yung pagpapala. Amen po. Ang sabi po dito, hanapin mo palagi ang guidance ng Diyos. At yung ministry po na meron po tayo ngayon na pinagkatiwala po sa atin ng Panginoon, ito po ay hindi po sa atin lang. Yung ministry na meron po tayo ngayon ay galing sa Diyos. Pinagkatiwala niya po sa atin. Kaya dapat po sa atin ay yung nagtatanong po tayo sa Panginoon. Ngayon may mga benepisyo po yung pagtatanong po natin, yung ugali o yung attitude na palagi tayo nagtatanong sa Panginoon. Kasi sa ministry po natin, sa pagpapatuloy po natin sa Panginoon, kung nandun palagi yung pagtatanong mo sa Panginoon, meron tayong siguradong direksyon. Hindi tayo pakapa-kapa. Amen po. Meron kang sure na path na dadaanan. Amen po. Marami tayong ginagawang decision making sa paglilingkod po natin. Amen po. Paano mo i-disciple yung pinagkatiwala sa'yo na mga tao ng Panginoon? Ano yung decision na gagawin mo sa simbahan na pinagkatiwala sa'yo ng Panginoon? Kung nandoon ang pagkonsulta natin palagi sa Panginoon, nandun din ang siguradong direksyon. Amen po. Pangalawa, ang isa pa po dito na benepisyo po natin ay yung spiritual discernment. Malalaman mo yung totoong motibo ng mga tao, amen po, at yung pangangailangan ng tao, amen po, sa church na pinaglilingkuran mo. Amen po, na sa church na kung saan nandun ka naglilingkod sa Panginoon. Amen po, na madidiscern mo, malalaman mo sa spirito mo, ano ba yung kailangan kong sabihin sa tao na ito. Amen po, sa atin po, di ba po, bilang nagdi-disciple po tayo, hindi ka pwedeng mag-lean sa sarili mong opinion o prinsipyo. Amen po, kailangan mong alamin yung sinasabi ng Diyos patungkol dun sa dinidisipulo mo. Amen po. Maging dun sa simbahan na pinagkatiwala sa'yo ng Panginoon. Papaano ka ba makakapag-invite? Papaano lalago yung simbahan na pinagkatiwala sa'yo ng Panginoon. Amen po, kung nagtatanong tayo sa Diyos, yung nandun yung attitude po natin na palaging kumukonsulta sa Panginoon, nandun din yung pagsagot ng Panginoon sa effective na way kung papaano lalago yung church na pinagkatiwala po sa atin ng Panginoon. Ang isa pa pong benepisyo dito, dahilan sa alam mong inline ka sa will ng Diyos, dun sa ginagawa mong paglilingkod, nandun yung peace at confidence sa'yo eh. Amen po. Hindi ka nagda-doubt na ito ba yung gusto ng Diyos? Ito ba yung dapat kong gawin? Dahilan sa
sigurado ka na yan ang pinapagawa sa'yo ng Diyos dahil nagtatanong ka palagi sa Diyos, hindi ka, kumbaga, yung mind mo ay puno ng peace at confident ka sa gagawin mong paglilingkod. Amen po. So, napakahalaga sa atin nang nandun yung nagtatanong ka palagi sa Panginoon. Katulad po ng mga examples po sa atin ng Bible. Amen po. Napakarami po sa ating in-example ng Bible na mga tao o yung karakter sa Bible na nagtanong sa Diyos, kumonsulta sa Diyos. At dahilan po doon, nagkaroon sila ng victory. Amen po. Sabi po dito, relying upon ourselves to make decisions without consulting God will get us into trouble every time. So, every time po pala na magde-decide po tayo, nagpapatuloy po tayo sa paglilingkod po natin sa Panginoon. Every time na magde-decide ka ng sarili mo lang, hindi ka kumonsulta sa Diyos, ang ending po niyan ay trouble. Amen po, natatandaan po natin yung kwento po ni Joshua, nung time po na may naloko po sila. Amen po. Kumbaga yun po ay resulta na hindi sila nagtanong sa Diyos. Ito po yung kasi naglin sila sa sarili nilang opinion or understanding at hindi sila kumonsulta sa Diyos. Kaya naman sila po ay naloko. Amen po. Ngayon, sabi po nga po dito, kung hindi po tayo magkukonsult sa Diyos sa mga decision makings po natin, imbis na mag-success po tayo or magkaroon po tayo ng victory, nandoon na mas nadadagdagan pa yung problema. Amen po. Sabi pa rin po dito, when your spiritual vision gets dim because of neglect of the Word of God and prayer, you are very susceptible to the tricks and traps of the enemy. Kung tayo po lumalabo na yung spiritual vision po natin, dahilan sa nineneglect po natin yung pagkonsulta sa Panginoon. Every time po kasi na aaralin po natin, babasahin po natin ng Word of God at mananalangin po tayo. Isang way po yun ang pagkonsulta natin sa Panginoon. Every time po pala na hindi po natin ito gagawin, lumalabo yung spiritual vision po natin. And at the same time, mas nagiging po tayo susceptible sa tricks and traps ng kaaway. Amen po. So napakahalaga na tayo po ay kumukonsulta, nagtatanong palagi sa Panginoon. Katulad ng isang bata, amen po, inosenteng bata. Di ba po ang isang attitude ng bata, lahat na lang tinanong niya. Lahat ng agam-agam niya, lahat ng question sa isip niya, bakit ganito, bakit ganyan, tinatanong niya doon sa magulang niya. Tama po. So katulad din po noon, magkaroon din po tayo palagi ng pagtatanong sa Panginoon, ano ba yung mga desisyon na gagawin po natin sa ministeryo na pinagkatiwala po sa atin ng Panginoon. And sabi rin po dito, do not forget to consult God in your decisions. So wag po natin kakalimutan palagi na magkonsulta sa Panginoon sa lahat ng desisyon na gagawin po natin. Amen po. Sa patungkol man ito sa ministry po natin, kahit sa personal na buhay po natin. Di ba po? Sa major, kasi sa buhay po natin, marami po tayong desisyon na gagawin. May major at may minor decision makings po tayo na ginagawa. So wag po tayong matakot or wag nating kalimutan na magtanong palagi sa Panginoon. Kasi ito ang key. Ito yung way para po tayo ay magkaroon palagi ng tagumpay. Para din po tayo ay pagpalain ng Panginoon. Amen po. So sa atin po na nagdi-desire ng victory at ng pagpapala ng Diyos sa ministry na pinagkatiwala niya sa atin, ang sagot po dito ay palaging pagkonsulta at pagtatanong sa Panginoon. Huwag po tayong maglilin sa sarili po nating pangunawa. Amen po. Maaring sa isip natin maganda yung desisyon. Pero hindi po natin makikita talaga yung pinaka-outcome niya. Pero kung sa Diyos po tayo hihingi palagi ng konsulta, positive palagi ang outcome nito. Kahit na question sa atin na, Lord, tama ba itong sinabi mo sa akin? Pero dahilan sa sinabi kasi ng Panginoon, ang part po natin dito ay yung sumunod sa direksyon at instruction ng Panginoon. Amen po. So ilang po yung gusto ko pong i-share po sa atin sa bawat isa sa oras na pong ito. Sige po tayo pong manalangin. Ama, sa pangalan ni Jesus, Panginoon, salamat o Diyos sa mga oras na ito, sa mga reminders mo sa amin, sa mensahe mo sa amin. Dalangin namin o Diyos na mabuild sa amin yung attitude, Panginoon, na palaging kumonsulta, magtanong sa iyo sa lahat ng decision makings na gagawin namin, Panginoon. Salamat, Panginoon, patuloy na
Dalangin namin na marinig namin, maging malinaw sa amin ang direksyon mo, ang guidance mo, Panginoon. Salamat, Lord, sa mga tagumpay pa na ipaparanas mo sa amin. Purihin ka, O Diyos, sa mga oras na ito. Sa namin binabalik ang pasasalamat at papurit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. So magandang hapon po sa bawat isa sa atin. Thank you po and God bless.